Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camya po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral sa The Parable of Jesus, nasa ikalawang bahagi na po tayo. Yung first part ng ating pag-aaral tungkol sa parable, tinalakay po natin yung kingdom parable. Ngayon naman po, sa second part, ating pag-aaralan, yung parable about grace and salvation. Anong mga nakapaloob dito sa parable of grace and salvation? Ang unang topic po natin sa second part ay ang parable of the lost sheep. Ito po ay matatagpuan natin sa Luke 15:1-7. Samahan niyo po ako at ating pong basahin ang mga talata. Now the tax collectors and sinners were all gathering around to hear Jesus. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, "This man welcomes sinners and eats with them." Then Jesus told them this parable. Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them, doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? And when he finds it, he joyfully puts it on his shoulders and goes home. Then he calls his friends and neighbors together and says, "Rejoice with me, I have found my lost sheep." I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Ang parable na ito, mga kapatid, ay may temang Christ seeks and saves the elect personally. Sa parable na ito ang ating makikitang tema. Ang Panginoong Hesukristo ang naghahanap at nagliligtas sa kanyang mga pinili para iligtas personally. The Gospel of Grace shines brightly in Luke chapter 15. Kung sa Matthew na ating pinag-aralan noong nakalipas na mga araw, nakita natin yung kingdom principles o yung parables about the kingdom. Dito naman sa Luke chapter 15, makikita naman natin ang prinsipyo about grace and salvation. Dito po sa Luke 15, we meet the shepherd who does not wait for the sheep to find its way home. He goes out, he searches, he saves. Sa parable na ito, ating makikita ang pastol. Iniwan yung 99 sheep at hinanap yung isang nawawala. Ito ang pinaka-theme ng ating pag-aaral. So mga kapatid, ang parable na ito is not a sentimental story about human effort. It is a powerful declaration of God's sovereign grace towards sinners who cannot save themselves. Paulit-ulit sa Biblia, ipinapakita sa atin ang isang malinaw na katotohanan. Ang tao walang kakayahang iligtas ang kanyang sarili. Inilalarawan tayo lagi sa isang tupang ligaw. Nung ako'y bata-bata pa, merong isang paboritong awitin ng aking may bahay na hindi ko alam kung parte ba ito ng papuri o ng sari likha na kung natatandaan nyo noong dekada 80. Sumikat yung mga awiting papuri, no, ng mga papuri singers at ng sari likha. Yung mga sari likha, yun yung mga hindi nakasama doon sa mga papuri. Pero sumikat din ang mga kanta na yon ng sari likha. At I think kasama doon yung kantang Tupang Ligaw. If I'm not mistaken, baka naman mali ako. Yung Tupang Ligaw ay paborito ng misis ko. Lagi niya po yung inire-request na kantahin ko eh. So sumikat po yung kantang Tupang Ligaw at ang inlalarawan sa awiting yon na tayo ay mga tupang ligaw.
So, in order to look at these parables, I guess the first thing that we must do is to consider the context of the verses of the parable. Why Jesus told this parable? So, yun ang pagtingin ng context. Na po, bakit ba sinabi ni Jesus ang parable na ito? Sino ba ang kausap niya sa parable na ito? Ano ba ang kanyang layunin? Kaya niya sinabi ang parable na ito. Ganun po dapat ang nag-aaral ng banal na kasulatan. We must go first to the context, the intention, the character, para lubusan nating maintindihan. Kasi we cannot just allegorize, we cannot just interpret the words verbatim. No? Magkakaproblema po tayo pag laging ganoon. Kasi ang salita ng Diyos, meron lang namang isang mensahe at meron itong pinatutungkulan. Now, we should answer this question. Why Jesus told this parable? Sa Luke chapter 15, it opens with the striking scene. So, sino-sino ba ang present during that time? So, noong ang ating Panginoon ay nagpahayag ng parable na ito, ang mga nandun ay ang mga tax collector at ang mga makasalanan. At sila ay kasakasama ng Panginoon. Kahalubilo ng Panginoon ang mga tax collectors, ang mga sinners. Probably they are thinking of the story of Levi. Si Levi ay formerly Levi na naging Matthew. Kung matatandaan ninyo, si Matthew ay isang maniningil ng buwis. Yung mga maniningil ng buwis, considered yan ng mga makasalanan. At itong si Levi, noong natagpuan siya ng Panginoon at naging tagasunod ng Panginoon, iniwanan na niya yung kanyang pagiging tax collector. At siya ay nagtawag ng isang farewell party sa kanyang mga former kasamahan sa trabaho. Yung mga fellow tax collectors ay kanyang inimbitahan sa kanyang bahay. At inimbitahan niya rin ang Panginoong Hesukristo doon. So marahil ito yung mga settings na nasa isipan nitong mga nandoon na laging kasama ng Panginoong Hesukristo. Kasi nga, ang sabi naman ng Panginoon, siya'y naparito hindi para sa mga matuwid, kundi para sa mga makasalanan, para sila ay magsisi. So, the tax collectors, the sinners are drawing near to Jesus. Yan ang setting. Yan ang scene. At ang mga Pariseo at ang mga eskriba na nandun din nagbubulong-bulungan. Tandaan niyo to mga kapatid. Kahit anong gawin mo sa mundo, kahit anong gawin mong pasya, lagi namang may nasasabi ang mga tao. Laging mayroong katulad ng mga Pariseo at ng mga eskriba na kahit matino ang intensyon ng puso mo, hahatulan ka dahil sa iyong mga kasama. Dahil nandun yung idea na birds of a feather flock together. Kung sino ang iyong kasama, na-identify ka. Totoo naman yon, di po ba? Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Yan ang litanya ng mundo pagdating sa paghatol na madalas ay nararanasan natin. Kaya pinag-iingat tayo sa mga kasama natin dahil hindi naman lahat ng kasama natin talaga ay may mabuting intensyon. Hindi lahat ng ating tinuturing na kaibigan ay kasanggang dikit. May mga taong darating sa panahon na tayo pagtataksilan. Hindi naman lingid yan sa Panginoon. Si Judas nga, kabilang sa pinili niyang alagad, and yet ito ang nagkanulo sa kanya. Sa pagkakataong ito, ang Panginoong Hesukristo, He never shy of His mission. Kung ano ang kanyang mission, yun ang kanyang gagawin. At ang mga tax collector, ang mga makasalanan, ang reason for His coming, ito ang kanyang ministeryo. Subalit, yung mga nagbabanal-banalang relihiyon, yung mga Pariseo, yung mga taong tinawag ni Jesus na mga ipokrito, kayo ikay katulad ng mga lobo, katulad kayo ng mga ulupong, katulad kayo ng mga nityong pinaputi sa labas pero sa loob ay mga kabulukan. Sila yung laging umuusig sa Panginoon.
Kapag napapadikit si Jesus sa mga makasalanan para pagministeryohan, nagbubulong-bulungan sila. At madalas sinasabi nila, this man receives sinners and he eats with them. Hindi naman po yun basta declaration lang. Yun po'y isang declaration na ng pangungutya. Kung talagang iyan ay Mesiyas, mabuting tao yan, bakit ang kasakasama niya ay mga magnanakaw at mga makasalanan? Dito, ang Panginoon, dahil batid niya ang nangyayaring bulong-bulungan, hindi naman siya dumepensa agad. Hindi niya ipinagtanggol ang kanyang sarili right there and then. What Jesus did, He responds with 3 parables. At ang parables na ito, ang parables of grace and salvation. At matatagpuan natin yan dito sa Luke chapter 15. Una, ito pong ating tinatalakay, the parable of the lost sheep. Bukas, the parable of the lost coin. At sa Friday, the parable of the prodigal son. Ito pong tatlong ito ang naging tugon ng Panginoon sa bulong-bulungan ng mga Pariseyo at ng mga Eskriba. At naniniwala ako, may mahalagang mensahe ito para sa atin. Ang simbahan, ang mga pastor, ang mga mangangaral ng Ebanghelyo, dalahin nawa ng mga pag-aaral na ito sa encouragement na huwag tumigil sa pangangaral, huwag tumigil sa pagbabahagi ng salita ng Diyos dahil ang Diyos naman ang nakaaalam ng ating mga puso at intensyon. Huwag nating intindihin ang bulong-bulungan, huwag nating intindihin ang mga pahayag ng mga Pariseyo at Eskriba sa ating panahon, bagkos magpatuloy tayo sa intensyon na hanapin at iligtas ang nawala sa pamamagitan ng pamamahayag ng Ebanghelyo. Amen? Now, let us first go to the key point. Ano ang key point ng pag-aaral na ito? This parable is not primarily about human repentance. It is about divine pursuit. So here, Jesus is defending the gospel of grace against the self-righteous religion. Pakinggan niyo po ako. Anong gustong ituro ng Panginoon dito po sa parable na ito? Nung araw, ang pangunahing nangunguna pagdating sa relihiyon at pananampalataya ay ang leader ng sinagoga, ang mga leader ng relihiyong Hudyo. Sila ang mga Pariseyo na siyang mga pare nung unang panahon. Ang mga Eskriba, sila yung ruling party na merong kinalaman sa mga batas ng Hudyo. At kapag silang nagsalita, sila ang otoridad. Kung anong iutos nila, ito ang dapat sundin ng mga tao. Maraming ipinagbabawal, hindi lang pagkain, pananamit, customs and traditions, pati na po mga ritual, lahat po ito kailangan mong isakatuparan. Dahil ang pagtupad nito ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. Ito yung self-righteous religion. Kaligtasan sa pamamagitan ng mabuting gawa. Kaya nga, noon pa man, ang Panginoong Jesucristo, china-challenge yung mga gustong sumunod sa Kanya sa ideyang ito. Na po, para subukin kung talagang sila ay masunurin. Kung ang ating kaligtasan ay nakabase sa mabuting gawa, sinasabi ng Panginoon, dapat ma-excel tayo higit kesa sa mga Pariseyo. Kasi nga ang mga Pariseyo, they are good on obedience to the law. Dahil ito yung kanilang pinaniniwala ang magliligtas. Naalala niyo po ba yung Pariseyo sa Luke chapter 18 na umakyat para manalangin? Confident siya na pakikinggan siya ng Diyos dahil inilitan niya ang kanyang mga gawa. Nag-aayuno ako, nananalangin ako, nagbibigay ako ng aking ikapo, tumutulong ako sa dukha,
Hindi ako katulad ng mga magnanakaw. Do you remember that? Ito yung brand ng religion during that time. The brand of religion ng mga Pariseyo. Self-righteous religion. Ito yung kanilang ginawa. Ito yung kanilang effort. Na sa panahon ngayon, ito ang turo ng mga Arminians. Na kaya sila naligtas dahil tinanggap nila, no, naniwala sila sa mga ginawa nila, puro human effort. Samantalang dito ang ipinagtanggol ni Jesus, kaya niya itinuro ang parable na ito, ay ang gospel of grace. Lahat tayo, wala namang pwedeng gawin para maligtas. Lahat tayo'y kalarawan ng tupang naligaw. Kung hindi tayo hahanapin, wala tayong kahihinatnan. Amen? So dito, kitang-kita nyo mga kapatid, ang doktrina ng eleksyon at dito makikita ninyo ang gospel of grace. Sa ating mga sarili, ano pwedeng gawin ng isang tupang ligaw? Wala. Wala tayong kakayahan. Only by the grace of God, the grace of the shepherd, that will enable us to have peace with God, to be at peace with God, and to receive the grace of salvation. Para patunayan yan, ikalawang punto, tingnan natin ang kondisyon ng nawawalang tupa. Ayon sa Luke 15 verse 4, suppose one of you has 100 sheep and loses one. Doesn't he leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it? Now, anong kondisyon ng tupa? Ayon sa talata, the sheep is lost. Take note, lost. Nawawala. Hindi confused, hindi searching. The sheep in that predicament is considered to be spiritually dead. That is the condition of humanity. Sa theology yan, ang tawag ay total depravity. Total inability. Walang kakayahang hanapin ang Diyos. In fact, after the fall of man, the first thing that human did, they hide from God. It is not Adam and Eve who sought after God. It is God who sought Adam. Where are you, Adam? That is the first question of God after the fall of man. Because man hid himself from God. Can we say amen? And because of sin, man got lost. Hindi lang po siya basta nalito, hindi lang siya naging confused. Sa iba, lalo na po yung pinanggalingan naming iglesia, yung iglesia Evangelika Unida de Cristo, ang turo nila, ang tao hindi naman totally depraved, humina lang. Humina lang yung kakayahan ng tao na hanapin ng Diyos. Nasa saligang batas po nila yon. Nasa kanilang pinananampalatayanan. Hindi po yung totoo. Hindi humina, namatay. Kung humina, kung pandinig at humina, may pandinig pa rin. Pero hindi, bingi. Walang kakayahang makarinig, hindi humina, kung hindi patay. Kung patay, anong kailangan gawin? Kailangan munang buhayin bago niya makita ang Diyos. That is the condition of human. We are like sheep. We are gone astray. Hindi tayo confused, hindi tayo searching. Kaya hindi totoo yung we are searching God. Nobody seek God. Romans chapter 3 verse 10 to 11. Lahat ay nagkasala. No one is righteous. None, not even one. No one seek God. Romans 3:10, may naghahanap ba sa Diyos? Wala. No one understand. Walang nakakaunawa. Kaya malibang ang Diyos ang humanap,
malibang ang Diyos ang bumuhay sa patay at magbigay ng pananampalataya, walang maliligtas. Kaya kung titingnan natin dito, the shepherd is on a rescue mission. Desire in his heart to look, to seek, to find the missing sheep. Amen? Ano pang kalagayan ng tupa? Second, helpless. Unable to find its way back. Kung kaya ng tupa na bumalik at hanapin ang kanyang kawan, hindi na sana kailangang hanapin. Malaki ang kaibahan ng pusa sa tupa. Naalala ko yung kwento nung tao na iniligaw yung kanyang pusa. No, sabi nung paalam siya sa asawa niya na iniligaw niya yung pusa. Kasi perwisyo na kinakain yung kanilang mga pagkain. So, umaga lang umalis yung lalaki para iligaw yung pusa. Dumating, gabi na. Sabi ng asawa, iniligaw mo lang yung pusa Hanggang ngayon gabi na ngayon ka lang dumating. Ang sabi ng lalaki, naku, kung hindi ko sinundan yung pusang yan, hindi ako makakauwi So, siya yung naligaw. So anyway, hindi talaga ako magaling magkwento ng walang kwenta. Meron po mahusay magkwento ng mga ganyan Pero ako po hindi magaling sa mga ganyang kwento. Pero I know I was able to get the point. Kapag ligaw, hindi nakakabalik. Ligaw nga Maraming ang paraan ng tao kapag naliligaw. Pag sa bundok, binabaliktad daw yung damit kasi nga inililigaw ng mga engkanto. Kung ano-anong paniniwala. Pero the fact that a person is lost, he cannot find his way back. Unable to find its way back. Kaya kailangan siyang hanapin. Ito po ang paglalarawan ng Panginoon sa tupa. Yung pusa, iligaw mo, nakakauwi. No? Kasi meron silang paraan para hanapin ang daan pabalik. Ang aso, hindi yung ganun kagaling. Yung akin pong asong si King, nawala 7 days, hindi niya po natagpuan tong bahay namin. Talagang hinanap pa ho namin at nakakaawa. Nung after 7 days, nakita namin yung aso nandun sa riles ng tren. Nakatago po siya doon, gumawa siya ng sarili niyang tulugan. Doon po siya natutulog, meron pong isang teddy bear na nandun sa tabi niya, danilan niya siguro doon. Nakakaawa ang aso. At nung nakita niya po, si Reb, yung aking anak, hindi ko kayo maniwala, nagtatakbo yung aso. Ganun ang tuwa nung nakita si Reb. At ewan ko kung maniniwala kayo, ang aso naiyak sa tuwa. Tulo ang luha ng aso. So ganun ang kalagayan ng isang nawawala. At hindi lang yon, ang nawawala, madalas di niya alam nawawala siya. Unaware of his situation. Oblivious to its danger. Di po ba mga kapatid, minsan nalilibang tayo Lakad lang tayo ng lakad until teka, saan ba ang daan? Naligaw na ako. Kaya napakahalaga ng meron GPS Sa mundong ito, madalas maliligaw ka Napakahalaga ng guided ka ng isang shepherd. Guided ka ng isang GPS katulad ng mga bagay na meron tayo ngayon, mapa or ways kung anuman. At kung ilalarawan ito sa spiritual, sa buhay natin ngayon, dapat pagdating sa spiritual, guided ka ng isang pastor, ng isang mahusay na tagapangaral at tagapagturo, at guided ka ng Biblia bilang iyong mapa. Dahil kung hindi, you will be lost. Many are lost. Kaya sa Reformed Insight, mga kapatid, sa Reformed Insight, this reflect the biblical doctrine of total depravity. All humanity, because of sin, are lost. Amen? So the sheep does not cry out. The sheep does not return on its own. The sheep contributes nothing to its rescue. Sabi ng Isaiah 53 verse 6, we all, you and me, all of humanity, like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way. And
the Lord has laid on him the iniquity of us all. And that is the reason why Jesus came for a rescue mission. Para hanapin at iligtas ang nawalang tupa. Pastor Ruel, hindi naman ganun eh. Di ba ang sabi, para hanapin at iligtas ang nawala? Tama. Ang tanong, lahat ba ng makasalanan ang dahilan kung bakit naparito si Jesus? Kung ang reason ng pagparito ni Jesus ay para sa lahat and He will be doing a rescue mission, bakit? Listen to this. Bakit hindi lahat ay maliligtas? Sapagkat tiyak, listen to this, tiyak, specific, kung para kanino napunta rito ang anak ng Diyos. Naparito siya para sa mga sasampalataya. Tanong, sino yung mga sasampalataya? Sila yung pinili na ng Diyos bago palikhain ang sanlibutan. That is the doctrine of election. Amen? If you want to hear more about the doctrine of election, hanapin na lang ninyo sa ating Tinig ng Pag-asa YouTube channel. At nandun, napakadami, hindi lang isa, dalawa, 3 beses ko nang tinalakay ang doktrina ng election. Jesus came not for the goat, but for the sheep. Jesus came not for everyone, but He came to seek for His bride. And the bride of Jesus is the church. Not all humanity will become His bride. Amen? Now, tingnan natin ang susunod. The shepherd's sovereign search. Sa verse 4 pa rin, ang sabi, doesn't He leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until He finds it? Notice carefully, mga brothers and sisters. The shepherd initiates the search. It is not the sheep seeking the shepherd. Sa ating talata, the shepherds initiates the search. At nung hinanap niya ito, merong pagsasakripisyong ginawa. Kailangang iwanan niya ang 99 para hanapin ang isang nawala. The shepherds perseveres. At pangatlo, hindi siya titigil hanggat hindi niya ito natatagpuan. The shepherd never fails. Take note, mga kapatid, this is not a hopeful attempt. Hindi ito isang bahala ng misyon. Kung matagpuan, edi matagpuan. Kung hindi, edi hindi ganun. Ang Ama sa Langit, hindi isinugo si Kristo na parang pain sa bingwit na inihagis, bahala na kung gusto nyong kumagat o hindi. Kayo ang magdidesisyon kung gusto nyo ang anak ko o hindi. Hindi ganun. Tiyak ang Ama kung kanino niyang ibibigay na regalo ang kanyang bugtong na alak. At ang pinaglagakan niya ng regalong ito, iyon ay siguradong mananampalataya sa kanyang bugtong na anak. It is not a hopeful attempt, but a certain rescue. I hope you understand this. If the blood of Jesus Christ is 100% effective, the efficacy is 100%. Therefore, ang pinagbigyan ng dugong ito 100% ay maliligtas. Can we say amen to that? Ang pagbibigyan ng ating Panginoon ay sigurado 100% ay maliligtas. Tanong, Pastor Ruel, bakit may pupunta sa impyerno? Isa lang ang ibig sabihin nun. Hindi naparito ang Panginoon
para sa kanila. Dahil kung napunta si Jesus para sa kanila, sigurado sila ay maliligtas. Amen? So, ibig sabihin, Jesus came surely, certain, to seek and save those whom the Father gave Him. And those whom the Father gave Him will surely come to faith and will receive Him, believe in Him as Savior of their lives. Amen? I hope na pag-uunawa ninyo ang mga bagay na ito, mga kapatid. Sa Biblia, sa Reformed Truth, ang tawag dito ay effectual calling. Yung mga pinili ng Diyos sa kaligtasan, tatawagin ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Christ will call upon them. Meron pong tinatawag na outward call at merong inward call. The gospel will be preached indiscriminately. Lahat ng tao pwedeng makarinig nito, but only those whom God called from the inside, effectual call, will hear the voice of God, and they eventually will believe. Christ does not merely make salvation possible, Christ accomplishes salvation. Ito yung Luke 19 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Amen? Now, ano ang resulta? Ano ang resulta, mga kapatid? Ang result, the joy and personal salvation. So verse 5, and when he finds it, he joyfully puts it on his shoulder. Napakagandang larawan yan, mga kapatid. Nang ang tupa ay natagpuan, hindi pinaglakad ng shepherd ang tupa. The sheep walks 0 steps home. Pinasan ito ng pastol. Napakagandang paglalarawan ng kaligtasan. Ni wala tayong ka-effort. Hindi tayo inakay papunta sa langit. Hindi tayo inakay pabalik sa tahanan ng Diyos. Hindi tayo dinala sa langit ng nagpapapalag. Hindi tayo dinala ng Diyos sa salvation dahil pinuwersa tayo ng Diyos. Hindi. Dahil ang tupa na naliligaw, walang nanasain kung hindi siya sana ay matagpuan. At nung natagpuan na nga po siya ng pastol, naglulumundag sa tuwa at sa balikat ng kanyang pastol ang payapa na lugar para sa kanya. Just like our king, yung aming asong si King, maniwala ho kayo, noon pong si King ay aming natagpuan after 7 days, wala pong ginawa yung aso for the next 3 days, kundi matulog ng matulog. Sapagkat ang aming paniniwala sa buong 7 araw na siya'y nawala, hindi siya napagkatulog. Kaya nung nakarating na siya sa bahay, nandun na siya sa kanyang kennel, buong kapayapaan. Natulog lang siya ng tulog. Paglalarawan ito ng tupang natagpuan. We have now a newfound peace. Ito yung sinasabi ng Bible na peace that passes all understanding. Because the shepherds now is carrying the full burden of the sheep. This is a beautiful picture of salvation. The substitutionary grace of God. Sa krus ng Kalbaryo, pinasan ng Panginoon ang lahat ng bigat ng kasalanan. Ang parusang dapat tanggapin ng bawat isa sa atin, pinasan ng ating Panginoong Hesus. Kaya yung ating mga sala, ang ating mga
kasalanan at ang sumpa ng kasalanan, ibinayubay natin sa krus, pinasan ng Panginoon. At ang kanyang pagiging matuwid, ang kanyang hindi pagiging nagkasala, ang ibinihis naman sa atin na kanyang mga pinili. Kaya yung great exchange nangyari sa krus. We gave Him our sinful nature and Jesus gave us His righteousness. Ito yung justification ng Diyos. The doctrine of justification. Dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus, pag tiningnan tayo ng Ama, tayo ay matuwid. Hindi dahil tayo'y matuwid, kung hindi dahil sa ginawa ng kanyang bugtong na anak. Makikita rin natin dito ang napakagandang larawan ng personal salvation. Na ang Panginoon ay nagliligtas individual. Amen? At makikita rin natin dito yung security in Christ. Ang kasiguruhan ng pagliligtas. Sorry po. Ang sabi po ng John 10:28, I give them eternal life, and they will never perish, and no one will snatch them out of my hand. Ito yung assurance of salvation. Ang tupa, pasan-pasan ng shepherd, wala nang pwedeng makaagaw sa kanya, sa kamay ng Panginoon. Ngayon, kung ikaw ang kumakapit kay Jesus, makakawala ka. Pero kung si Jesus ang may kapit sa iyo, hindi kanya papakawalan. Kaya ito yung difference between Arminian and the Reformed faith. Sa Reformed faith, it is Jesus who is holding us firmly, safely. Samantalang ang mga Arminian, dahil sila ang nanampalataya, sila ang kumapit, sila ang pumili kay Jesus, malaki nga ang tsansa na makakahulag po sila. Dahil effort nila yon. Ito yung man-made religion at yung doctrine of grace. At iyon ang ipinagtatanggol ng parable na ito. Naiintindihan niyo po mga kapatid? Now, binabanggit sa verse 7 na ang langit ay nagre-rejoice over sovereign grace. Ayon sa verse 7, I tell you that in the same way there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous person who do not need to repent. So repentance is real, but repentance, it is the result. Yung pagsisisi, paghingi ng tawad ay resulta ng kaligtasan. Hindi ito ang cause ng kaligtasan. Heaven rejoices because grace has triumphed, a soul has been rescued, and God's redemptive plan is fulfilled. Dahil nagtagumpay ang biyaya, nagpapalakpakan ng langit. Dahil ang kaluluwa'y iniligtas, nagpapalakpakan ng langit. At dahil natupad ang redemptive plan ng Diyos, nagpapalakpakan ang langit. Ito yung katuparan ng your will be done on earth as it is in heaven. This joy exposes the cold hearts of the Pharisees and a warning to us also today. Hindi tayo dapat nagwawalang bahala. Hindi tayo dapat katulad ng mga Pariseo at mga Eskriba. Bagkus, dapat tayo ay katulad ng mabuting pastol. Ipapangaral ang ebanghelyo sa panalangin magtagumpay ang biyaya, sa panalangin may kaluluwang maliligtas, at sa panalangin matupad ang plano ng Diyos sa sanlibutan at sa mga pinili para sa kaligtasan. Amen? Now, let us go for some biblical example.
One biblical examples of shepherd saving grace. One, si Zacchaeus. Si Zacchaeus, hinanap ni Jesus bago siya magbalik ng kanyang mga ninakaw. Nang si Zacchaeus natagpuan ni Jesus, pinatuloy niya si Jesus sa kanyang bahay, isinoli niya ang kanyang mga nakolektang may daya. Repentance resulted by the encounter, by the salvation that Christ brought. Si Saul na naging Paul, stopped by the sovereign grace on the road to Damascus. Dating mamamatay Kristiyano, persecutor of the believers, but he became champion of the Christian faith. And the thief on the cross, saved without works, saved by grace alone. Kung ang titingin sa krus ng Kalbaryo kasama yung dalawang magnanakaw ay ang mga Pariseo at mga eskriba, titingnan nila ang tatlong krus bilang larawan ng mga masasamang tao at makasalanan na pinatay. Pero para sa Diyos, ang krus ng Kalbaryo ay ang rescue mission na kanyang ginawa para sa kaligtasan ng mga makasalanan. At doon sa krus ng Kalbaryo, may dalawa na magnanakaw. Kung ang salvation at kamatayan ni Jesus ay para sa lahat, dapat yung dalawa automatic ligtas. Pero ipinakita ng katotohanan na yon na si Jesus naparito para sa tiyak kung sino ang kanyang ililigtas. Let us look at the condition. Yung nakapako sa krus sa Kalbaryo, dalawa yon. Ang sabi nung isa, "Hoy, kung ikaw ang Kristo, bumaba ka na dyan at isama mo na kami." Taunting Jesus, teasing Jesus, hanggang sa huling sandali, nanunukso. Sinasabi mo, ikaw ang Kristo, nangaral ka, gumawa ka ng himala. Sige, patunayan mo ngayon, bumaba ka dyan. Samantalang yung isa, listen to this. Yung isa, sabi niya, huwag kang ganyan, tayo. Tama lang na nandito tayo. It is but rightful that we are here on the cross because we are sinners. We are thieves. We are robbers. Pero siya, referring to Jesus, wala siyang kasalanan. Hindi siya dapat nandito. Pagkatapos tumingin siya kay Jesus at ang sabi niya, "Jesus, alalahanin mo naman ako pagdating mo sa iyong kaharian." Those declaration proves a lot of things. One, he admit that he is a sinner. Tama lang na nandito tayo dahil makasalanan tayo. Admission of guilt. At wala na siyang hope, katulad ng tupang nawawala, katulad ng tupang naliligaw. Wala siyang pag-asa. He cannot save himself. Literally, physically, he cannot go down from the cross and be saved. And salvation can only be found on the man on the cross. He saw Jesus as a sinless person, walang kasalanan. Hindi siya nagkasala kahit kailan. At naniniwala siyang si Jesus ay isang hari dahil meron siyang kaharian. This man who lived his entire life on the physical, on the material, on the things that he can touch, things that he can see, things that he can hear, things that he can taste, move to something eternal. Iniwanan niya ang mga bagay ng mundong ito
Iniwanan na niya ang mga bagay na may kinalaman sa katawan dahil alam niya hindi na yun maililigtas. The concern of this person now is his soul, the eternal. And he said to Jesus, Jesus, remember me when you are in paradise. And there Jesus replied, today you shall be with me in paradise. Amen? Ano yun? Nakachamba yung lalaking yun? Yung isa hindi? Hindi. God opened his heart, just like Lydia, just like Paul, just like Zacchaeus, just like the centurions, just like any other who became part of the sheep of the shepherd. Amen? So, in every cases, Christ finds the sinner and not the other way around. Amen? To illustrate this, a shepherd once said, when a sheep wanders too far, it doesn't run. It freezes. Kapag ang tupa raw napalayo na ng napalayo, hindi na ito tumatakbo. Tumitigil na lang daw ito at nanginginig. Ganon ang resulta ng pag ikaw ay naliligaw. You will no longer run. You will just freeze. And that is humanity in sin. He cannot do anything. He just there freezing, paralyzed, lost, helpless. And yet, the shepherd still comes. Amen? That is the picture of grace. Kaya, ewan ko mga kapatid, kung bakit napakadami pa ring pastor ipinagpipilitan na ang mga makasalanan ay may kakayahan na lumapit kay Christ. Wala. Pag tayo naligtas, pag tayo nanampalataya, pag tayo na kay Kristo ngayon, ito ang larawan. Hinanap tayo, natagpuan tayo, pinasan tayo sa kanyang balikat, kaya tayo ngayon ay ligtas. Amen? Now, for some pastoral applications. 1. Para sa mga mananampalataya, ikaw na believer, ikaw na mananampalataya, ikaw na ngayon ay sinasabi mong ligtas ka. Your salvation rests not on your grip on Christ, but His grip on you. Ulitin ko, binanggit ko na to kanina. Ang kaligtasan mo ay nakasalig hindi sa pagkapit mo kay Jesus, kung hindi sa pagkapit niya sa iyo. Amen? Tandaan mo, hindi ikaw ang nagpasya niyan. Kung pasya mo man yan, iyan ay pinili na ng Diyos na mangyayari bago pa likain ang sanlibutan. That is how it is. Pangalawa, for struggling soul, Christ does not abandon His sheep. He carries them. Kaya sa tupa na may mga struggle sa buhay, anong dapat gawin? Huwag niyong kalimutan, hindi iaabandona ng pastol ang kanyang tupa. Pasan niya ito. Po. Kaya ang ganda nung kanta, yung kanta dun sa Joseph the Dreamer. Have you heard of that song? He will carry you. There is no problem too big. God cannot solve it. There is no problem too strong. He cannot move it. Something like that. Pasensya na. Hindi talaga songer. So, Christ does not abandon, He carries them. And for the self-righteous, sa mga pariseyo, sa mga eskriba, sa nag-aakalang sila'y ligtas, hindi naman pala. Sa mga nagdudunong-dunungan, sa mga naggagaling-galingan, beware of resenting grace extended to others.
palati nating tingnan ang troso sa ating mata. Huwag niyong pakialaman ang puwing ng inyong kapwa. Ang inyong tingnan, yung troso na nakabalandra sa inyong mga mata. At pang-apat, para sa simbahan, we must reflect the shepherd's heart, welcoming repentant sinners with joy. Amen? Now, for some reflection questions. Number 1, do I see myself as the rescued sheep or as one of the grumbling Pharisees? How does this parable strengthen my assurance of salvation? Do I rejoice when God saves sinners who do not deserve it? And fourth, how should this truth shape the way our church welcomes broken people? Pagpalain kayo ng Panginoon, tayo po'y tumungo, tayo po'y manalangin. Our Father, our loving Shepherd, we praise you for seeking us when we were lost, helpless, and unable to return to you. Thank you, Father. Thank you, Jesus, for carrying us by your grace and by securing us by your power. Ama, guard us from pride, soften our hearts toward sinner, and help us reflect your mercy in this world. May our lives bring joy in heaven and glory to your name alone. In Jesus' name we pray. Amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camyo po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.